Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. In front of him, there was a man suffering from dropsy. Jesus spoke to the scholars of the law and Pharisees in reply, asking, "Is it lawful to cure on the Sabbath or not?" But they kept silent. So he took the man, and after he had healed him, dismissed him. Then he said to them, "Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day?" But they were unable to answer his question. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Love is a growing word. Ang pagmamahal ay isang salitang patuloy na lumalago, yumayabong, lumalaki, lumalalim. Nung tayo mga sanggol pa, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapasuso ng ating nanay sa atin sa tuwing tayo umiiyak. Ang pagmamahal ay nangangahulugan po ng paghehele ng ating nanay kapag tayo ay may sakit. Ang pagmamahal ay nangangahulugan ng kanyang pagyakap sa atin. Kapag tayo medyo lumalaki pa, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pag-awat sa atin sa pag-inom ng gatas para mas makakain po tayo ng solid food. Kapag tayo nag-aaral na, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pag-iwan sa atin ng ating magulang sa paaralan. Kapag tayo high school na, ang pagmamahal ay nangangahulugan na ayaw nating masabihan tayong mama's boy, ayaw nating makikita na yung magulang natin tayo binabantayan pa. Mukhang ang pagmamahal ay naging rejection. Pero ito'y pagmamahal. Katulad po ngayong panahon ng pandemic, ang social distancing o physical distancing ay isang uri ng pagmamahal. Doon sa mga frontliners, ang hindi pag-uwi sa bahay ngayon ay tanda ng pagmamahal upang hindi mahawahan yung mga mahal mo sa iyong bahay. Nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ay naipakita sa pamagitan ng pagpapasan ng krus. Sa bandang huli, maaaring ang pagmamahal ay nasa forma ng kalunos-lunos na kamatayan sa krus. Sa ating Ebanghelyo ngayon, love is shown in the form of breaking the law. Pagmamahal sa pamagitan ng paglabag sa batas. Maraming beses, paulit-ulit na nilabag ng ating Panginoong Hesukristo ang batas ng Sabat. Halimbawa, nang may sakit ang biyanan ni San Pedro, inaapoy ng lagnat, pinagaling ng ating Panginoong Yesus, Sabbath day. Mayroong isang taong may withered hand, tuyo ang kamay. Pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, araw ng Sabat. Mayroong isang babae, 18 taon na mukhang kuba, nakayukob. Pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, araw ng Sabat. Mayroong isang paralitiko, doon sa pool of Bethesda, pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, araw ng Sabat. Merong isang bulag, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, binalik ang paningin, araw ng Sabat. Merong isang taong sinasapian ng demonyo, pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, araw ng Sabat. Sa ating Ebanghelyo ngayon, merong isang taong may dropsy,
na tawag lang pulmonary edema, isang taong merong tubig sa baga, hindi makahinga, pinagaling po ng ating Panginoong Kristo. Love in the form of breaking the law. Kung hindi ka makahinga, tinuturing lang noong unang panahon na hindi kumpleto ang creation sa iyo, ang paglalangsay ng ating Panginoong Kristo kapag meron kang sakit. Parang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, Jesus Christ was completing the works of creation in these people. Kinukumpleto ng ating Panginoong Kristo ang paglikha sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga nung gumaling, dinismiss niya yung tao nandoon sa kanyang harapan sa bahay ng Pariseyo. Maaring planted ng mga Pariseyo yung taong yun. Pinalaya ng ating Panginoong Kristo sa kanyang karamdaman. Pinalaya ng ating Panginoong Kristo sa paggamit sa kanya ng ibang tao. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, at tayo sinasabi natin, tayo mga anak ng Diyos, inaanyayahan din tayo na kompletuhin, so to speak, ang paglikha ng ating Panginoong Kristo sa ating panahon ngayon. Napakahirap na magpahinga kung hindi ka naman makahinga, hindi po ba? Binigay ng ating Panginoong Kristo ang buhay, ang hininga, na sa simula pa lamang ay sinasabi na ang Diyos, binigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng buhay. Naalaala ko po yung mga taong maaring hindi makahinga sa makabagong panahon dahil sa hirap ng buhay. Dito po sa Archdiocese Palingay, Dagupan, ang mga parokya ay meron pong tinatawag na lugaw projects. Araw-araw yung ibang parokya nagpapalugaw sapagkat sa panahon ng pandemic, alam po natin na bumagsak ang ekonomiya, maraming taong maaaring labis na hihirapan. Yung isang tasang lugaw ay katumbas ng hininga, pagtulong natin sa ating kapwa. Naalala ko yung mga taong biktima ng racism sa Amerika. Mayroong isang taong naging simbolo nito, si George Floyd. Naging rallying cry ng mga nagpoprotesta against racism na, I cannot breathe. Hindi ako makahinga. Maraming taong hindi makahinga, maaaring biktima rin ng iba't ibang uri ng discrimination. Maaaring dahil sa kanilang kulay, sa kanilang paniniwala, sa kanilang sexual orientation, maaaring dahil sa kanilang social status, discriminated sila. Kamakailan lamang nagpalabas ang ating Santo Papa, Pope Francis, ng social encyclical Fratelli Tutti, na nanawagan na lakihan pa natin ang ating pagiging isang sangkatauhan, a call for greater humanity and solidarity. Naluwangan pa natin ang ating puso, nahabaan pa natin ang ating mga kamay, upang marami po tayong mayakap na ating kapatid. Na ituring natin ang bawat isa na miyembro ng ating pamilya. We are in solidarity when we can say to ourselves that I am responsible for everybody. Responsibilidad ko ang bawat isa, ang aking kapwa. Then we can say, we are practicing solidarity. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Kristo na ipakita ang ating pagmamahal. Maaring sa iba't ibang pamamaraan. Maaring ang pagmamahal natin ay nasa forma ng kahirapan, ng pagpapasan ng mabigat na krus. Maaring ang forma ng ating pagmamahal ay maging katulad ng kay Kristo, mukhang
isang masakit na kamatayan, anumang pamamaraan na pwede nating ialay sa ating kapwa upang sila po'y makahinga, gumaling sa anumang karamdaman, upang madama nila na sila'y bahagi ng ating buhay, naanyayahan po tayong gampanan natin bilang magkakapatid. Magiging mas maganda ang ating lipunan, ang ating bayan, ang ating simbahan, kung luluwangan po natin ang ating puso, kung lalaparan po natin hahabaan ang ating kamay upang yakapin ang bawat isa bilang bahagi ng ating sariling pamilya.